Kay Soto maraming hindi pinalusot sa kanyang depensa, may mga butata ang inabot at karamihan ay nagmimintis dahil sa depensa at pressure ni Kaiju. Anyang laban sa team ng New Taipei Kings, Abando versus Jeremy Lin, magandang matchup. Update kay Lakay ilalabas na. Go signal maibigay na kaya. Nalalapit na naman ang araw ng laro ni Kay Soto at ng Yokohama B-Core laban sa team na kinabibilangan ni Dwight Ramos na Hokkaido. Pero bago nga ang larong ito ay tignan na muna natin ang naging depensa ni Kay Soto sa team ng Yokohama at nagkaroon nga siya ng magagandang play, tira ng mga kalaban na butata at nagmimintis rin. Unang defensive play natin, Kay Soto nasa loob ng paint, import hindi kaya ang depensa, tirang alahoy na lamang ni hindi tumama sa ring. Challenge na naman ni Kay Soto kontra import, sobrang lapit na jumper, nagawa niyang pagmintisin, pressure sa depensa ng isang 7-footer malapit sa ring, ipinakita ni Kaiju. Mintis ang tira ng kalaban ni Kay Soto sa play na ito at kung depensa nga sa loob ng paint ang pag-uusapan ay merong maibubuga itong si Kay Soto. Dito naman nabutatan ni Kaiju ang import, attempt na maiskuran sa loob ng paint si Kaiju, hindi umubra. Taas kamay lamang si Kay Soto sa play na ito pero hirap pa rin sila na maka-score sa loob ng paint laban dito kay Kaiju. Napaka-solid ang ibinigay ni Kay Soto na block laban sa import sa play na ito, nagpapakita lamang na maganda-ganda talaga ang depensa ni Kay sa shaded area. Butat ay inabot ng kanilang kalaban sa eksenang ito at kahit nga nalusutan si Kay ay nagagawa pa rin niya ang abutin at masupalpal ang tira ng kalaban sa kanya mula sa likod. Depensa sa mid-range ipinakita ni Kaiju at yung laki ni Kay Soto ay nakaka-pressure rin talaga kapag siya ang nagbibigay challenge sa opensa ng kanilang kalaban. Dito naman sa loob ng paint umatake ang import pero Kay Soto matangkad, tira ng import, nagmintis kahit sobrang lapit na ito sa ring. Sa play na ito, pinalipad ni Kay Soto ang bola, butata ang inabot ng player na nagpenetrate sa loob ng paint. Sumunod na defensive play, huling-huli ang kalaban, napakasolid ng depensa ni Kay Soto, lipad ang bola ala home run sa eksenang ito. Gigil si Kay sa pagbutata at maging ang mga commentators nga rin ay nagustuhan ang defensive play na kanilang nakita o nasaksihan dito kay Kay Soto. Sa play na ito, nawala ang bola sa kamay ng import, depensa ni Kaiju masyadong nakadistract sa kalabang import na walan ng kontrol sa bola na agaw ng Yokohama. Dito naman parang walang kahirap-hirap ang ginawa ni Kay, butata at steal nagawa ni Kaiju. Maganda at epektibo rin talaga ang depensa ni Kay Soto sa mid-range at dahil sa pressure at challenge na meron si Kay ay nagmimintis nga rin ang tira ng mga kalaban na umaatake sa kanyang depensa sa mid-range. Ilan lamang yan sa mga defensive plays ni Kay Soto sa Yokohama at malapit-lapit na nga rin ang laro nila laban sa Hokkaido. Walang gaanong detalye ang injury ni Kay at ang nabanggit nga lang ay minor ito kaya malaki ang posibilidad na ayos na siya laban sa team ng Hokkaido ni Dwight Ramos. Anyang laban sa team ng New Taipei Kings ang isa sa magaganap na laro ngayong Pebrero at maganda sana ang matchup ni Renzo Abando at Jeremy Lin. Yun nga lang ay mukhang hindi pa aabot sila Kay sa larong ito at sa sideline na muna siya. Late February ang initial o paunang estimate na pagbabalik ni Renzo Abando sa paglalaro ng basketball pero ang lahat pa rin ay nakadepende sa resulta ng kanyang physical examination at mga doktor pa rin ang masusunod at magbibigay ng go signal na makapaglaro ulit itong si Renzo Abando. Balak nga rin Coach Tim Go na magkaroon ng GILA score na magtatagal ng 4 na taon nang sa ganon ay maalis ang problema o issue sa chemistry kapag sila palagi ang naglalaro para sa GILA's team at kung magkakaroon man ng adjustment sa mga plays ay madali nila itong magagawa. Isa ito sa gustong gawin at ipakita ni Coach Tim Go ang pagkakaroon ng isang solid GILA's team at alam na alam nga rin ni CTC kung ano ang kanyang gagawin para umunlad ang laro ng GILA's team. Panagawa na ni Coach Tim Go na makapagtala ng history sa Philippine basketball dahil nabasag niya ang matagal na hindi pagkakaroon ng GILA's ng gold medal sa Asian Games at ang goal naman niya ngayon bilang ang GILA's coach ay magkaroon ng isang team na lalaban at may pag-asang makuha ang FIBA Asia Cup trophy. Mahirap itong gawin dahil nandyan ang Australia pero posible naman kahit na maliit nga ang tsansa na mangyari ito. Mukhang mananatili naman sa KBL sina SG Bilangel, Ethan Albano, Renzo Abando at Justin Gutang ang 4 na players na nangunguna bilang Asian import sa KBL at lumalabas na mas gaganda pa nga ang termino ng kanilang kontrata kapag nanatili sila sa KBL pagkatapos ng 2 season. Maganda-ganda nga rin ang performance ng 4 na players na ito para sa kanilang team sa KBL at marami-rami nga rin ang mga Filipino basketball fans na nag-aabang at nanunood sa mga laro ng 4 na players na ito kaya naman mas magandang termino ng kontrata ang pwede nilang
makuha kapag nanatili sila sa KPL.